Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa oras na ito, ang Aaron ay puno ng itim na chi, ang kanyang mga mata ay pula ng dugo, ang kanyang buhok ay kulay pilak na puti, ang kanyang katawan ay puno ng mga multo, at tila may kakaibang totem ng hayop na nakaharap sa kanyang likuran. Isa pa rin itong Terran. Maliwanag. Puro demonyo na. Ikaw, habang nakatingin kay Han Sanchen, napakunot ang noo ng matabang lalaki at nabigla, tao ka ba o demonyo? Diyos ka ba o multo? Para sa sarili kong mga kaibigan, ito ay isang Diyos at para sa aking mga kaaway, ito ay isang diablo, nagsimula na ang pagpatay. Nagpakita ng masamang ngiti ang maputlang mukha ni Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, kumukulo ang dugo ni Han Sanchen, parang harvesting machine, direkta itong tumagos sa armor group. Para sa isang oras, ang itim na usok ay tumataas mula sa mabangis na grupo ng mga mandirigma, na nangangahulugan din na hindi mabilang na mga mandirigma ang namatay sa ilalim ng pag-atake. Ang lalaking ito, nagulat ang impormante at hindi man lang nakaimik ang bibig. Kung ang nakaraang Aaron ay medyo mabangis, kung gayon ang kasalukuyang Aaron ay maaari lamang ilarawan bilang mabangis hanggang sa abnormal. All the way, walang makakapigil. Ang pagkulo ng magic blood, kasabay ng pamatay na gas na hinihigop ng apoy sa lupa, ay nagpapasok sa Aaron sa violating mode, na parang isang nakakabaliw na makina ng pagpatay. Sa kabilang panig ng gusali, ang itim na gas ay umaalingaw din. Ang katakawan ng kasamaan ay parang gutom na tigre na biglang pumasok sa grupo ng pagkain. Pareho itong baliw at sakam. Tuluyan ng natulala ang taong grasa. Higit pa rito, ang kulay ng kristal sa kanyang kamay ay mabilis na bumababa, na nangangahulugan din na ang kanyang sandata ay bumababa ng husto. Umuungol. Biglang, sa oras na ito, isang nakakabinging dagandong ang biglang tumama, na yumanig sa buong Yuming City Defense Buda, na nagpasakit sa taong grasa at sa eardrum ng informer. Nang dumating ang Diyos, hindi nila maiwasang maghanap ng katanyagan. Sa ganitong tingin, agad na tumayo ang dalawang lalaki at natigilan sa kinaroroonan ng ilang sandali. Sa gitna ng hangin ng gusali, isang kulay ubing itim na gas ang kumalat sa buong kalangitan, na hindi mas mababa sa mga pulang ulap na iyon. Ang mas kakaiba, mayroong isang malaking figure na nanginginig sa lilang itim na hangin, at isang malalim na boses ang tumunog. Kasabay nito, kahit na napakalayo ng pressure na inilabas nito ay maaaring magparamdam ito ng malamig na pawis sa noo sa matabang lalaki at sa impormante. Iyon, nagmamadali akong tumingin, ngunit hindi ko makita ang mata ko na figure ng kasamaan. Hindi ba, hindi ba? Boom! Biglang, sa oras na ito, sa isang biglaang pagsabog, ang lila at itim na gas ay biglang bumukas. Ang nagresultang airwave ay upang makita ang bahay na sirain ang bahay at makita ang mga bagay na sirain ang bahay. Sa loob ng 10 metro ng Zhou, halos lahat ng mga bahay ay nawasak ng sabay-sabay. Maging ang maraming halimaw na nagtatago sa bahay upang panoorin ang kaguluhan ay natulala sa lugar. Ang taong grasa at ang informer, ang isa ay nagmamadaling lumaban sa swerte, at ang isa naman ay humawak sa silya ng matabang lalaki, ngunit kahit ganoon, umihip pa rin ang malakas na hangin, at halos hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata. Nang dumaan ang malakas na hangin at muli nilang iminulat ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang dambuhalang at mabangis na halimaw na nakabitin sa hangin at tinatanaw ang lahat. Tulad ng katawan ng kabayong may sungay, ito ay nakatayo sa 4 na paa, may baluti sa mga kasukasuan, at parang ulo ng lalaking leon. Sa unang tingin, may ulo ng lalaki sa katawan ni Kilin, na may galit na mga mata at umaatungal na bibig.
Pero kung titignan ay isang kagat lang ang ulo ng lalaki sa tiyan ni Kilin, umakyat ng maayos, ang itaas na bahagi ng katawan ay puno ng mga kalamnan, isang matipunong boses, walang ulo, may hawak na malaking haligi sa kanang kamay, walang talo at nangingibabaw, iyan, napatitig sa halimaw ang taong matabang at ang informer, sa oras na ito, nanginginig ang kanyang mga binti, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga demonyong halimaw na nabaligtad ngunit hindi natigilan, tumingin sa halimaw at nanginig, sa sandaling ito, ang mga mata ng isang grupo ng mga demonyo na hindi natatakot sa langit, ay hindi maaaring bumaba, at kahit na lumaban sa kabayaran ng kanilang mga buhay ay puno ng takot, evil gluttonous, hindi ko alam kung sino ang sumigaw sa kilabot kaya't saglit na natakot ang lahat, maging ang taong grasa at ang informer ay natakot na umatras at labis na natakot, talagang masamang mata ko. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Siya, talagang mata ko ang gana niya sa kasamaan. Halos hindi na kailangang sabihin, pareho silang napatingin kay Aaron, na sabay-sabay na pumapatay ng baliw sa armor. Sino ang mag-aakala na ang isa sa mga sinaunang mabangis na hayop, na sikat sa pamilya ng demonyo, at maging sa pamilya ng demonyo, ay malamang na hindi umiiral, ay lilito sa harap ng kanyang mga mata balang araw. O, kahit hindi niya alam, sinong mag-aakalang ganito ang hitsura nito. Kung talagang umiral ang sinaunang mabangis na hayop, kung gayon maging ang tatlong tunay na Diyos ngayon ay talagang hindi kwalipikadong sumuko. Sino ang lalaking ito? Puno ng mga tanong at puno ng gulat, parang dalawang tanga ang nakatitig kay Han Sanjian. Sa oras na ito, ang mga mata ni Aaron ay namumula na at siya ay pumapatay. Wala siyang isip na pakialaman ang dalawang hanggal, o kahit hindi niya alam ang katakawan ng kasamaan. Dahil ang masamang katakawan sa oras na ito ay malinaw na nakakompleto ng isang bagong yugto ng ebolusyon kumpara sa nauna. Hindi alam ni Aaron na nang makilala niya siya, ang masamang mata ko ay hindi malayo sa ebolusyon, ngunit siya ay hinukay ng maraming magulong chi sa kanyang tiyan ng Kargada na ito, halos matalo ang mga tao pabalik sa bago ang paglaya sa isang gabi. Buti na lang may konsensya si Aaron. Siya ay kumain ng maraming bagay para sa kanya sa lahat ng paraan. Lalo na pagkabalik niya sa Xianling Island, nag-practice siya ng maraming pills para sa kanya. Bago ang digmaan, sadyang inilagay din ito ng Aaron sa space ring, upang ang malaking bilang ng mga gintong kayamanan na hinanap ni Amethyst at 4 na dragon ay makapagpapakain sa kanya ng sapat upang palakasin ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban at tulungan ang kanyang sarili sa oras na ito. Paano niya nalaman na pagkatapos na mabawi ang mga reserbang iyon at ang ilan sa mga pumapatay na gas pagkatapos ng pagkamatay ng mga mandirigmang ito ay nilamon ng masamang katakawan, ito ang nagpasimula ng ebolusyon na dapat ay dumating na noon pa man. Umuungol. Malakas na ungol niya. Sa sumunod na segundo, diretsyong bumagsak ang kanyang malaking katawan. Tulad ng isang napakalaking bundok, kapag ito ay sumugod pababa, halos isang malaking bilang ng mga mandirigma ang nahulog, ang kanilang mga paa ay nagkalat, at isang grupo ng mga mandirigma ang lumipad palabas. Sa pagitan ng kanilang mga bibig, tulad ng isang malaking butas, isa pang malaking bilang ng mga mandirigma ang sinipsip sa kanilang mga bibig. Ang Aaron ay hindi kasing laki ni Tao Tai at ang kanyang mga kilos ay hindi kasing ingat at dominante gaya niya, ngunit siya ay baliw kapag siya ay nababaliw. Para sa isang oras, ang pagpatay sa magkabilang panig ay madilim at itim. Kasabay ng paminsan-minsang pagsabog ng mga Thunder Dragon sa kalangitan, ang orihinal na magandang sitwasyon ay ganap na nabaligtad sa sandaling ito. Napatingin ako sa kristal na bato sa aking kamay ng may takot, at ito ay naging kakaiba mula sa orihinal na dugo na pula sa puti at pula sa oras na ito. Tapos tumingin ako sa likod. Dapat ay isang grupo ng mga first class na mandirigma tulad ng Tide. Sa oras na ito ay nahahati at ganap na nakakalat. Sa pagtingin sa paligid, ang bilang ng mga tao ay wala pang 10,000. Mahirap ba? Totoo ba na gaya ng sinabi niya, buong Yuming City ang kakatayin niya? Sa nakaraan, hindi siya maniniwala sa sinabi ng iba, ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang paniwalaan ang katotohanan ito at harapin ang bakal na katotohanan ito. Sa susunod, oras na lang. Sa pag-iisip nito, bumagsak sa upuan ang matabang lalaki sa upuan ng mahagani habang nakatitig ang mga mata sa paparating na masakit na wakas. Sa pagkakataong ito,
Nagmamadali rin ang impormante. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Interesado lang siya sa kagandahan, naisip niya na hindi lamang siya makakapaghiganti ng Palaka at Pagong, ngunit tumayo din sa harap ng kanyang mga kapatid sa hinaharap, ngunit makakuha din ng promosyon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga matabang lalaki na makakuha ng magagandang babae, pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Pero whoever thought, we've got a hard role, may mapait na ngiti, tumingin sa hindi kalayuan ang taong grasa, paunti-unti ang mga sundalo sa unang klase sa paligid ng Aaron, dahan-dahan siyang tumayo, parang oras ko na ang maglaro, tila naramdaman ni Aaron ang mga mata ng lalaki, sa pagkakataong ito, itinaboy din niya ng espada ang mga unang klaseng sundalo sa kanyang harapan, dahan-daang tumingala at tumingin sa matabang lalaki bilang tugon, nagtama ang kanilang mga mata at handa na silang sumabog. Ang matabang lalaki ay biglang umiling, at ang mga pulang ulap ng dugo sa kanyang ulo ay nagbago, at pagkatapos ay namuo sa kanyang ulo. Ang mga ulap ay umiikot upang bumuo ng isang puyo ng tubig, at isang pulang ilaw ang dumiretso sa gitna, na konektado sa taong matabang. Nagsimulang magpakita ng pulang ilaw ang buong katawan ng lalaki, dahan-daang umiikot at umaagos sa paligid niya. Ito ay orihinal na puno ng matabang karne, ngunit ito ay may kantab at makapangyarihan sa isang iglap. Hayaan mong matikman mo ang kapangyarihan ko. Tapos biglang tumalon yung matabang lalaki at kinuha yung katawan niya na parang bundok para salakayin yung Aaron. Kasabay nun yung pagwagayway niya ng kanang kamao at kinuha yung momentum ng kulog para salakayin yung Aaron. Halos nasa proseso na ng pag-atake niya, yung mabangis, taong grasa at bahagyang gumalaw ang taba sa buong katawan sa proseso ng paggalaw. Nang muli niyang tingnan, bagamat karne ang taba sa kanyang katawan, hindi mabilang ang mga bukol sa ilalim ng balat. Kung susuriing mabuti, ang mga bukol na iyon ay talagang mga mukha at utak ng lahat ng uri ng tao. Tila nilamon sila sa hilaw na balat ng masa, ngunit patuloy silang nagpupumiglas dahil masyadong masikip. Umuungol. Sa sandaling malapit na sa Aaron, biglang bamuka ng malaking bibig ang taong grasa, na parang palanggana ng dugo. Kasama ang kanyang malalaki at maliliit na mukha, sila ay mabangis, umaatungal at umaatungal. At kasama niya ang makapangyarihang dugong pula at itim na pumapatay na gas. Sa sandaling iyon, kahit si Aaron, na sinapian ng Diablo, ay hindi napigil ang sumimangot. Sa harap ng pumapatay na gas, hindi niya maiwasang pigilan ito ng bahagya gamit ang kanyang kamay. Halika, lumaban ka, bahagya. Malakas na uminom si Aaron, binago ang kanyang kamay, ibinaling ang kanyang ulo, at binatukan ng parehong suntok. Boom! 2 taong may dugong pula at itim na hininga ang nagsanib, na magkaharap ang magkabilang kamao. Biglang hinaipan ng atmosfera na ibinubugan ng banggaan ng 2 katawan ang nakapaligid na mga mandirigman na parang mga nunal na langgam na lumilipad pabalik-balik at nagkalat kung saan-saan. Sa ilalim ng kanilang mga paa, nabasag ang lupa dahil sa kanilang sariling pagsisikap. Fist, magtinginan, ang matabang lalaki ay nanunuya, Aaron ay nanunuya. Ito ba ang kapangyarihan ng hari ng Yuming? Bulong ni Aaron, malakas talaga, pero parang ganun lang, ito ba? Malamig ding ngumiti ang matabang lalaki. Ang susunod na segundo, ang buong mukha ng tao ay namuo at isang mas malakas na pagpatay na gas ay natipon ng baliw. Pagkatapos ay bigla niyang inatake ang Aaron sa pamamagitan ng kanyang kamao, natatakot ako na hindi mo ito mahawakan, hindi mahawakan. Malamig ding ngumiti si Aaron, at ang dugong itim na enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na sumugod sa kamao ni Aaron. Ano? Biglang tumingin ang taong grasa kay Aaron na kakaiba. Puno ng gulat ang mga mata niya. Malinaw, sa tunggalian, naramdaman niya na ang lakas ng Aaron ay napakalakas. Kahit na, masasabing ito ay napakalakas na ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Hindi, ikaw. Matagal ka nang nakikipaglaban sa mga mandirigma ko. Kahit may kakayahan ka na ulit, ang iyong pisikal na lakas at ang iyong tunay na pagkawala ng enerhiya ay dapat na napakahusay pagkatapos ng napakaraming laban sa gulong, ngunit ikaw. Ngunit bakit hindi ka man lang nakakaramdam ng anumang pagkapagod ngayon, ngunit. Ngumiti si Hansani, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi lang ako pagod, kahit mahina. Mukhang mas matibay ang buhok ko ha. Marahas na tumango ang matabang lalaki, ganoon na lang. Kung nakakagulat ang lahat ng ito, natatakot akong matakot ka sa susunod. Ngumiti si Han Sanchen sa malakas na boses.
ang kanyang mga mata ay parehong baliw at malamig matapos siyang sapian ng dyablo. Ngunit may pagmamalaki rin na hindi niya napigilan matapos magsalita ng isang bagay bago pa makapag-isip ang taong matabang, biglang nadagdagan ni Han Sanchen ang kanyang lakas at baliw na idinagdag sa kanya kamao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang taong grasa ay natakot bilang isang multo, ang kapangyarihan ng pagpatay, hindi, imposible. Paano ka magkakaroon ng kapangyarihang pumatay? Ngumisi si Aaron, sa hindi kapani-pani walang mga mata ng taong mataba, lahat ng kapangyarihan ay bumaba sa kanyang kamao, direktang pinigilan ang kanyang kapangyarihan, at umungol sa kanyang katawan, bang, sa isang mapurol na ingay. Dahan-daang bumagsak ang taong matabang nakadilat ang kanyang mga patay na mata sa kanyang pagbagsak, ang mga mandirigma ay biglang tumigil sa paggalaw, at pagkatapos ay naging itim na usok at nawala sa langit at lupa. Hindi nagtagal, tanging ang katawan ng taong matabang at ang puting kristal na bato sa kanyang kamay ang naiwan sa lupa. Gayunpaman, sa oras na ito, ang buong lupa ay biglang yumanig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!